Ayan, so good morning everyone. Ayan, so wala na pong intro mga kaibigan. Ayan, so related pa rin po doon sa announcement ng Malacanang na mag-resign lahat ng mga cabinet officials and secretaries. Okay, so ito po guys, no. Bagamat nagtagumpay po si BBM na tamaan yung isang tao na gusto niyang matanggal at gusto niyang palitan. Yan, alam niyo ba kung sino 'yon, no? Alam niyo ba kung sino yung gusto talaga niyang tanggalin at palitan? Walang iba kundi ang Solicitor General na si Menardo Guevara. Okay, so si Menardo Guevara kasi siya po ang Solicitor General ni BBM. Ang trabaho po ng Solicitor General kapag ang gobyerno o administrasyon ay kinwestiyon doon sa kanilang mga ginagawa, ang Solicitor General po ang magiging abogado ng mga opisyal ng pamahalaan na kinu-question o sinasampahan ng kaso. Una na nga pong sumabak si Solicitor General sa Supreme Court dahil nga po nagsampa nga ng motion, no, nagsampa nga po ng reklamo si Attorney Vic Rodriguez kaugnay po doon sa anomalya sa 2025 General Appropriations Act, no, o yung national budget, no. Nalaman naman natin na nag-umpisa yung mga usapin, yung anomalya ng malaman po ni Congressman Isidro Ungab yung mga blanco sa bicameral committee report. So, kinuwento niya ito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Martin Delgra, tapos yung tatlong yon ay inexpose nila, no? Inexpose nila sa publiko yung anomalya sa 2025 national budget. Okay? Nandyan na po, lumabas na po yung mga tungkol sa PhilHealth na inilipat sa National Treasury. So, formally, nag-file nga po ng reklamo si Attorney Vic Rodriguez. So, napanood natin kung paano napahiya, no, itong si Solicitor General. Kasi nga, hindi niya kayang ipagtanggol yung gobyerno, yung administrasyon. Okay, so to cut the story, panoorin nyo na lamang po yung Supreme Court, no, oral arguments 1, 2, 3, and 4 oral arguments, no, nakabinbin. So talagang napahiya dito si Solicitor General, parang hindi siya abogado. Kasi itong si Solicitor General, guys, believe dito si si dating Pangulong Duterte kasi matalino, no, matalino kaya nga ito ginawang kumbaga ini-appoint po ito ni dating Pangulong Duterte sa isang mataas na posisyon. Kasi matalino, mahusay sa batas itong si Solicitor General. Tapos, ginawa naman siyang solgen ni BBM. Ayan, pinakinabangan ni si BBM itong si Solicitor General. Ang kaso po ay napahiya si Solicitor General sa Supreme Court dahil nagmukha sa talagang bobo. Oo, nagmukha sa talagang bobo na alam niya na mali yung kanyang ipinagtatanggol pero wala siyang choice kundi ipagtanggol yung gobyerno, di ba? So wala siyang choice kundi ipagtanggol yung gobyerno. So eto na naman mga kaibigan. Noong naaresto nga si former President Duterte at dinala po sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, no? Ay nag-file po yung mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no, sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Salvador Panelo ng writ of habeas corpus sa Supreme Court. Okay? So, siyempre, yung mga inireklamo doon, yung mga opisyal din ng gobyerno na nagpatapon kay Duterte sa ICC. Ngayon, dahil napahiya na nga po, ayaw nang mag-abogado ni Solicitor General Menardo Guevara. No? Ayaw na niya mag-abogado. Sabi niya, hindi na tayo miyembro ng ICC. Bakit ako ang gagawing abogado ng mga yan? So, tumanggi na siya. So, to cut the story, si Attorney
Menardo Guevara yung pinatatamaan ni President Bongbong Marcos Jr. Kaya nga, very timely na nag-announce si BBM. Sabi niya, lahat ng kanyang mga cabinet officials and secretaries mag-resign. Nung mga una, hindi talaga nagsipag-resign, no? Yung iba. Hanggang sa mag-file po ng resignation, itong si Attorney Menardo Guevara. So, ayun, approve kaagad yung kay Attorney Menardo Guevara. So, ibig sabihin, very obvious na si Menardo Guevara yung pinatatamaan niya doon ni BBM. Nag-resign. O, di natanggalan po ng tinik sa dibdib itong si Menardo Guevara. Ngayon, ay magiging kaabang-abang yan. No, magiging kaabang-abang yung kanyang magiging kasagutan kapag siya ay ma-interview kaugnay po sa pagkakadakip kay former President Duterte. Ayan. Kaabang-abang din yung kanyang isasagot kapag tinanong siya tungkol sa anomalya sa 2025 national budget kasi he is no longer a member or part of the administration, no? So malaya na siya, no? Malaya na siya. So, dahil malaya na siya, pwede na siyang magsalita ng katotohanan at naaayon sa ating saligang batas. Yan, abangan natin yan mga kaibigan. Wala na po sa posisyon bilang Solicitor General si Attorney Menardo Guevara. Kaya yan po ang magandang interviewin ng mainstream media. Okay, so, eto po mga kaibigan, kaluluklok lamang ng PCO head, no, na si Jay Ruiz. So kasama si Jay Ruiz na nag-resign at ayaw na niyang pumirma, ayaw na niyang bumalik talaga sa opisina ni President BBM. So ngayon inimbitahan din ni President BBM si Katunying, no, si Anthony Taberna bilang kapalit ni Jay Ruiz. Kaso kapag tinanggap naman to ni Katunying, di mapapahiya naman si Katunying kasi alam niyo, pansin niyo, di ba nung nakaraan, sabi ni Katunying, ang administrasyong ito ang isa sa pinaka-corrupt na gobyerno na kanyang nasaksihan, di ba? O, panoorin niyo yung revelasyon, yung naging pahayag ni Katunying doon sa kanyang platform, no, doon sa kanyang trabaho. So he really lambasted the pinakamalaking corruption sa gobyerno po ni Marcos. So 'di ba nakakahiya naman kung tatanggapin niya yung alok ni BBM na maging PCO head or chief, no? Tanging ang makapal lang naman talaga ang mukha itong si Auntie Claire, 'di ba? Si Auntie Claire Castro, 'di ba? Na inappoint bilang undersecretary ng PCO, tinanggap naman niya kaagad. Tapos ginawa pang press secretary ni BBM, no. Tanggap din naman siya kasi wala namang kita itong abogadang ito Ito yung abogada na naging abogada pero walang kliyente. So, siyempre tatanggapin na nga niya talaga itong posisyon bilang undersecretary. Kasi kung napanood nyo naman yung vlog dati ni Auntie Claire, di ba ganun din binatikos niya si BBM, di ba binatikos niya si BBM tapos nung tinanong siya doon sa halaga ng bigas ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang pagkaintindi niya gagawing 7 pesos yung halaga ng bigas. Tanga-tanga rin talaga itong si Attorney Castro, di ba? Sabi niya gagawin daw na 7 pesos ang halaga ng bigas. Nangyari ba? Di ba proud na proud pa siya? Kung iintindihin natin yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, hindi naman niya sinabi na gagawing 7 pesos Ang sabi niya, babawasan ng hanggang 7 pesos ang halaga ng bigas. So ibig sabihin, kung ang halaga ng bigas ay 47 pesos, susubukan ng administrasyon ni Duterte na gawing 40 pesos yung halaga ng bigas. So babawasan ng 7 pesos hanggang 7 pesos. Yun kasi yung malinaw na mensahe ni Duterte noong SONA ng 2018 SONA. Okay, so yun nga. Dahil inappoint siya ni BBM bilang press secretary at PCO ASEC, tinanggap naman niya. So anong masasabi nyo guys? Wala siyang makuhang ngayon kapalit ni Jay Ruiz. Sino kaya yung qualified? No, sino kaya yung qualified na papalit kay Jay Ruiz?